Amen. Ayan, praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Binabati ko rin po ang mga nanonood sa online, sa ating Facebook Live, at sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. God bless po sa inyo. Especially kay Pastor Noel, Pastor Arona, sa UTC family, Turaitan Sisters, and of course, kay mamay ko po sa US, sa Arizona. Hello po sa inyong lahat, and thank you so much for joining us. Amen. So today is August 31, 2025, at bukas ay September 1 na. So pakibati niyo yung mga katabi niyo, Merry Christmas! Imagine, September 1 na agad bukas. Per months na, parang naalala niyo pa po ba na nag-start tayo about purpose-driven life preaching noong January? Di ba we started with what's our purpose in life? Ano ba yung purpose natin? Then we learned that our purpose is to glorify God. Amen? Na maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Amen? Na dapat ang lahat ng ginagawa natin ay para sa ating Panginoon. Amen? And in this story, may struck po tayo sa mga bagay, lalo na po yung paggawa ng altar na ginagawa nila Gideon, na hindi po kalooban ng Diyos. Amen? It's not for God's glory. So the major lesson is, whatever we do, we have to do it for the glory of God. Amen? Bakit? Kasi useless din po ito at ipapag-iba rin ito ng Panginoon kung hindi ito para sa Kanya. Parang ganun sa kwento na ipapag-iba ng Diyos ang altar na ginagawa ng pamilya ni Gideon. Amen? So question, sino na po ang nakapagbasa ng Gideon or Judges chapter 6? Amen. Meron na po ba? Pakitaas nga po yung kamay kung sino, para makita ko po yung mga mukha ng mga hindi nagbabasa. Pakitaas po yung kamay. Amen. Ayan. Question, is this the first time na mapapakinggan nyo po or malalaman nyo ang kwento ng buhay ni Gideon? Sino po yung first time na naka-attend ng Sunday service or ng preaching na ang topic ay si Gideon? Pakitaas po yung kamay. Amen. Meron na po, halos wala. Praise God. Alam niyo po, in my, I guess, 10 years in Amazing Grace Church, wala po akong napakinggan na preaching dito that we exhorted the life story of Gideon. Amen. And for me, this is the first time that we are going to teach and preach about his life story. Amen. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kapatid, kilala mo ba si Gideon? Kasi baka kapit-bahay niya po. Kapit-bahay niya pa, or nakatatay niya pa. Kasi yung friend ko, si Gid, ang papa niya ay si Gideon. Ayan. Kaya, medyo, pag nalala ko itong pag-Gideon, nalala ko yung papa niya. Amen. Kasi po sila, Gid, mga pangalan nila. Shout out kay Atty. Gertrude Marandag, praise God. Ayan, so, alam niyo po, ang kwento po ni Gideon ay, sino pong nanonood dito ng Superbook? Alam niyo po yung cartoon na nila life story nila, yung mga kwento sa Bible? Yung Superbook po na yun, kasi meron namin ni Louie kahapon, kagabi. Yung kwento po ni Gideon, ang unang-una kong napanood sa Superbook. I don't know if that was 6 years ago or 7 years. Nung first time ko mapapanood ng Superbook, yung story ni Gideon na napanood ko, at na-amaze ako kasi napakaklaro nung kwento, nung animated film po na yun at naipakita niya kung gaano ka-interesting at gaano ka punong-puno ng wisdom ang buhay ni Gideon. Amen! So are we ready to learn the story of Gideon? Amen. Last Sunday, sino po yung napag-aralan natin? Si Deborah. Ayan. So tayong lahat po ay tumayo at pagbasahin po natin ang ating scripture reading na matatagpuan sa Judges chapter 6 verses 34 to 35. Ayan. Verse 34. Lumukop kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trumpeta bilang hudya na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abizel. Nagpadala siya ng mga subok sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Zebulun at Naphtali, upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpa siya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Tayo po ay sumandaling manalangin.
Panginoong Diyos, muli, inangilihan ka po namin na paunahan mo po ang aming pag-aaral sa kwento ng buhay ni Gideon. Panginoon, puspusan mo po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa sa amin at bigyan mo po kami ng katalinuhan, ng comprehension, Panginoon, upang aming lubos na maunawaan ang kwentong ito. Nawa, Panginoon, ay marami po kaming mapulot na wisdom na aral sa kanyang buhay. At nawa ay mai-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na desisyon at plano sa buhay. Lord, selyuhan mo po ang lugar na ito at ang message na ito. Ikaw na po ang magpaliwanag at mangusap sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin natin, Panginoon. Thank you, Lord. Maaari na po tayong maupo. Ayan, so ito po ang ating mga naging topic na sa Book of Judges. At ito na po ang pang-anim na Sunday na pinag-aaralan po natin ang Book of Judges. Praise God, tayo po ay nakaisang buwan at kalahati na po sa pag-aaral ng Judges. Question, natututo po ba tayo sa pag-aaral ng librong ito? Amen. Marami po pa tayong bagong nalalaman. Amen. Kaya pa po ba? Tanungin mo yung katabi mo, natututo ka ba kapatid? Pero baka inaantok ka na kapatid kasi nakakaboring yung Old Testament. Are we learning something so far? Amen. Praise God. Ayan. Ang kwento po ni Gideon ay medyo mahaba po. In fact, I think tatlong chapter po sa Judges ang magkikwento patungkol sa kanya. Kaya magiging tatlong Sunday po na sasamahan tayo ni Gideon. Amen? So, pag-aaralan natin ito ng Gideon, Judges, chapter 6, chapter 7, and chapter 8. For today, we'll study the first part of his life story. So, ito po ang ating mga question after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwentong ito? Amen? So this time, ay iba po yung approach na gagawin natin. Amen? Kasi po, paano iba? Verse by verse, ipapakita ko na po kaagad sa inyo yung wisdom or yung lesson. Amen? Di ba normally, pinapakita ko lang yon sa pinaka-last part. Amen? Pero for this time, I'll try na spoon-feed na po sa inyo lahat ng information. Ibig sabihin, spoon-feed, parang ipasubo na, ibigay na sa inyo lahat para hindi na kayo mahirapan magnilay-nilay. And mapapansin nyo mamaya na aabot ng more or less 15 yung wisdom or lesson na makikita natin sa kwento. Amen? And at the end of the story, I will ask you, out of those 15 lessons, alin ang pinakatumatak sa inyo? Amen? Tanungin nyo nga na rin mo, naintindihan mo yung kapatid? Ano yung pinasabi ni Pastor Amy? Ulitin ko na naman. Kasi nakikinig. Okay, so may mga more than 15 lesson dito na sa sobrang haba nga po, kaya pag napapansin nyo, lagi pag sa last part, sinasabi ko, these are the top 5 major lessons that I've learned from this story. Amen. Because if I will enumerate to you all those 15, 20, ang haba-haba na po ng lesson. Amen. But for this time, as much as possible, I would like to show you all the lessons that we can learn from each verse. Kaya verse by verse po yung ating pag-aaralan. Malinaw po? Kaya tignan nyo po lahat ng lesson na yon at tanungin nyo mamaya yung katabi nyo, alin doon yung may kirot sa puso nyo. Amen? Praise God. So these are our 12 judges na makikilala sa librong ito. Amen? Tanggalin natin yan. Question, sino na po ang mga naunang judges na nakilala natin? Sino po yung pinakauna? Ang ina po. Si Othniel. Sino po yung pangalawa? Si Ehud. Yung sinaksak niya si Eglon. Amen. Pangatlo po si Shamgar, na isang verse lang yung kwento niya. Amen. Pang-apat si Deborah at ang panglima si Gideon. Okay? Alam niyo po, amazing because yung ating scripture reading for our anniversary this year will be found in Judges chapter 6. Amen? Ano po yung scripture reading natin? Judges chapter 6, verse 12. Amen.
Ano na yung ating scripture reading? Mighty warrior, basta mamaya, nakalimutan ko na yung, ano na yung nakalagay sa t-shirt, basta about mighty warrior. Ayan. So, doon po yan po kinuha sa kwento po do Gideon. Ayan. I am with you, mighty warrior, parang ganon. Mighty warrior, the Lord is with you, something like that. Ayan, so, sisimulan po natin ang kwentong ito sa isang video clip. Okay, so ito na po yung sinasabi kong video clip that we have to see sa baba, kasi pag sa taas baka hindi nyo makita. Sa video clip na ito, ipapakita kung paano po ba na maging spirit-filled ang isang Christian or ang isang tao. Amen? Bakit po natin ito pag-aaralan? Kasi po, makikita niyo po sa kwento ni Deborah last Sunday, ano yung kakaiba sa kanya? Siya ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Lagi siyang nagninilay kay Lord. Lagi siyang nasa ilalim ng palm tree. Okay, so na-realize ko na, na-research ko na hindi talaga yun yung plumeria. Iba sila. Yung palm trees, parang nga siya yung nyog na maliit lang. Okay. At lagi niyang kinakausap ang Diyos. At anong epekto pag lagi natin kinakausap ang Diyos? Kinakausap niya rin tayo at mas nagiging malinaw yung mga instruction or gusto niyang ipagawa sa atin. Amen! The reason kung bakit hindi natin malaman kung ano yung kalooban ng Diyos, kasi tayo hindi natin siya binibigyan ng priority. Amen! O hindi natin siya pinaglalaanan ng panahon. Amen! Paano mo makikilala ang isang tao kung hindi ka mag-aalat ng time para makausap siya or makilala siya through constant conversation. Amen! And yun din po ang isa sa mga makikita natin sa buhay ni Gideon. In fact, makikita niyo po sa scripture reading that he was filled by the Spirit of God nung siya na po ay tinawag at inutusan ng Diyos. Amen! Kaya ganun po kahalaga ang pagiging Spirit-filled na Christian. Amen! Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, sa tingin mo ba ikaw ay Spirit-filled na Kristiyano o anak ng Diyos? What do you think? I don't know. Or baka hindi, or baka nagdadry tayo. Kapatid, tanungin mo nga yung katabi mo, do you believe that you have the Spirit of God in you? Naniniwala ka ba na nasa sa'yo ng Espiritu ng Diyos? Amen! Kaso, ang problema nga lang, hindi tayo napupuspos or hindi nakakakilos ang Espiritu ng Diyos kasi nga ang flesh or ang katawan natin ang mas pinapakinggan at sinusunod natin. At hindi ang kalooban ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen! And therefore, ang ibig sabihin po ng Spirit-filled na Kristiyano o na tao ay ito po yung mga tao na hinahayaan nila na ang Espiritu ng Diyos ang masunod at mapakinggan nila sa kanilang buhay. Amen. That's why they're Spirit-filled because they allow the Spirit in them to move and to sustain them or na mas malaig sa kanilang mga plano at desisyon. Malinaw po ba yun? Amen. And therefore, again, it's a matter of choice. Nasa sayo po yun if you will allow the Spirit to move in you so that you can be filled by His wisdom, knowledge, and truth. Amen! So, panonoorin po natin ang video clip po na ito. Amen? Palagay na lang siguro dyan kung ano para mas maano siya, malapit siya. Amen! Ayan po. So, lights off po tayo for a while, Sister Fe. Amen. And let's watch this first video clip. Let's go to church, read their Bible occasionally, and try to live a good life. But Spirit-filled Christians, they walk differently. They burn with a fire that can't be quenched. So what are they doing that others aren't? Today, I'm sharing 7 powerful habits that Spirit-filled believers consistently live out. Things that set them apart and invite the power of the Holy Spirit daily. Let's dive in. 1. They start every day surrendering to the Holy Spirit. Before they check their phones, before they scroll, before they move, Spirit-filled believers submit the day to God. It's not just about praying, it's surrendering. They pray like David in Psalm 143 verse 10. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. They don't start the day in their own strength. They start in God's Spirit. They feed on the Word like it's their lifeline. They don't read the Bible to check a box. They read it to hear God.
Jesus said in John 6:63, "The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." Spirit-filled Christians don't just know Scripture. They live it, breathe it, meditate on it. Even if it's one verse, it's digested, not just read. They practice listening prayer. They don't just talk to God. They pause and listen. They know the Holy Spirit whispers more than he shouts. Isaiah 30 verse 21 says, "Your ears will hear a word behind you saying, 'This is the way, walk in it.'" Spirit-filled believers take time to ask, "Holy Spirit, what are you saying today?" They expect guidance, and they get it. Or they obey promptings, even when it's uncomfortable. Ever felt that nudge to talk to someone? To pray for a stranger? Spirit-filled Christians act on it, even if it feels risky, because they know obedience unlocks miracles. In Acts 8, the Holy Spirit told Philip to go to a specific road, and he ended up leading an Ethiopian official to Christ. They know delayed obedience is still disobedience. 5. They guard their atmosphere ruthlessly. They're careful with what they watch, what they listen to, and who they hang around with. Not because they're legalistic, but because they're protecting the fire. Ephesians 4:30 says, "Do not grieve the Holy Spirit of God." They know some music, conversations, or media can quench the Spirit, so they choose holiness, not out of fear, but hunger. They are quick to repent and forgive. Spirit-filled Christians don't stay offended. They know unforgiveness blocks the flow of the Spirit. They're quick to say, "Lord, cleanse my heart." Psalm 51:11 says, "Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me." They value his presence more than their pride. 7. They live with eternal urgency. Spirit-filled believers aren't casual. They know time is short, the kingdom is near, and souls are at stake. They share Jesus boldly. They serve with passion. They live every day as if it could be their last, and they make it count. Romans 12:11 says, "Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord." This is their heartbeat. These habits aren't for the elite. They're for anyone hungry for more of God. You can live a Spirit-filled life starting today. Which of these habits spoke to you the most? Drop it in the comments and let's grow together. Don't forget to like, subscribe, and share this with someone who needs a fresh fire. Stay filled, stay faithful, stay on fire. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, bigla lang po nag-pop out sa YouTube ko yun, kaya pinlay ko po siya. And I was really rebuked when I watched that video clip. Amen. Yung 7 habits na kailangan natin para maging spirit-filled tayo. Amen? Question, alin doon ang talagang kayo ay na-review or napaalalahanan na dapat ganun yung gawin niyo? Amen. Sa inyo po, saan po? Doon. Sa akin yung pag-ising pa lang sa umaga, dapat siya na po yung inuuna natin at hindi yung cellphone. Amen. Kasi di ba pag-ising natin, lalo na pag nag-alarm na yung phone, okay, diretso sa Facebook, diretso sa YouTube. Amen. Wala nang quiet time or hindi man lang tayo panalangin at sabihin na ang Diyos na ang kumilos sa araw natin. Amen. Praise God. So let's start with the book of Judges chapter 6 verse 1. Yan. Sabihin mo yung katabi mo, handa ka na ba kapatid? Mahina, parang hindi pa siya ready. Handa ka na ba kapatid? Amen. Praise God. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong tutulugan kapatid. Amen. Ang lakas mo kay nanay. Thank you Lord. Kaya lang po. Amen. Baka matulog ka dyan. Medyo mahaba yung story. Amen. Now, verse 1. Basahin natin. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila ay hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Amen. Grabe no? Sino yung last judge nila bago si Gideon? Si Deborah. Ano po ang nangyari pagkamatay ni Deborah? Sila na naman po ay gumawa ng kasamaan and therefore they suffered for how many years? 7 years. Kaya higit na naging makapangyarihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Amen. Question, kanino po galing ang mga Midianita? Of
course, kay Mijan. Amen. Pero ang tanong, sino po si Mijan? Si Mijan ay anak ni, nakalimutan na natin agad, anak po ni Abraham kay Ketura. Amen. Naalala niyo po si Abraham ay nagkaroon pa po siya ng asawa after mamatay ni Sarah. At nagkaroon po siya doon ng I think 5 na anak. At isa doon ay si Mijan. At ang Midianites ang isa sa mga nakakalaban madalas ng mga Israel during their time sa Kanaan. Ayan. And for this time, mas malakas o makapangyarihan na ang mga Midianites sa kanila. Amen. Naalala niyo ba before how the Israelites win over the Midianites? Kung paano nila natalo ang mga ito. Amen. Kahit na may mga higante po sila. Amen. Pero this time, nabaliktad po yung sitwasyon. Ang mas mahirap na ay ang mga Israelita at ang mas powerful na ay ang mga Midianites. Amen. Parang I realize, noon ang Philippines ay nagtawag sa atin, Tiger of Asia ba? Tama ba? Na naiingit sa atin ang Malaysia, Thailand, kasi among the Southeast Asian countries, Philippines is one of the most powerful, most richest country. Amen. Pero ngayon nabaliktad dahil of the corruption, amen, na tayo ay naghihirap at parang mas mayaman na yung mga bansang nasa paligid natin. Amen? Can you see how kailangan talaga na mabago ang moralidad ng mga tao at mailapit sa Diyos? Amen? Especially with this problem about corruption, kasi nagiging issue siya about flood control projects. I believe the best solution is really to na baguhin po ang moralidad ng mga tao at ilapit sila sa Diyos upang hindi po nila matake yung isang katakot-takot na pangungurakot sa ating bansa. Amen! Praise God. Ayan. Makikita po natin dito na ano po ang naging epekto ng kalakasan o kapangyarihan ng mga Midianites. Ang mga Israelites po ay nagtatago sa kuweba sa kabundukan. Amen. So question, what can we learn from this verse? Verse 1 and 2, ito po yung wisdom natin. Basahin natin, tayo ay nagtatago at nahihiya tuwing tayo ay nagkakasala. Amen. Makikita natin sa kwento na dahil sa sila na naman po ay nagkakasala at tumataliwas sa kalooban ni Yahweh, sila po ay defeated or talunan. Kaya nahihiya sila. Again, yung kanilang pagkatalo in spiritual realm pertains to sin. Amen. Why? Dahil ang tao po talaga ay nanghihina kapag ang kasalanan na po ang mas nananaig sa kanyang buhay. Amen. Do you believe that? Do you also believe na kapag tayo po ay nagkakasala o may ginagawang masama, nagkahide po tayo o nagtatago po tayo o naghihiya po tayo dahil alam natin na may kasalanan po tayo. Amen? Ganun po ba ang normal na kasalanan? Amen? Papapansin natin yan kahit sa mga bata. Pag may ginawa silang masama o may tinatago po sila, tinatago po ng mga batang yan sa atin. Amen? Naalala niyo yung kwento nung ang nawawalang itik na pinatay niya yung itik tapos nilibing niya? Kaya sa tuwing siya ay uutusan, o yung kapatid niya ang uutusan na gumawa ng gawaing bahay, mayroong sekreto tuloy yung kapatid niya. Amen sa kanya. At yun yung kasalanan niyang pinatay niya yung itik na ayaw niyang aminin nagkasala siya. Amen. Alam niyo yung kwentong yun? Kaya sa tuwing tayo ay may maling ginagawa, tayo po ay nahihiya. However, praise God because sabi ko dito, sin hinders us from being guilt-free. Amen? Ang kasalanan ang pumipigil sa atin para maging malaya sa pagkakaroon ng guilty feeling. Amen? Dahil po, kung tayo po ay walang ginagawang masama, hindi po tayo magi-guilty o mapi-feel guilty. Amen? Hindi tayo ibabother ng ating conscience. Naniniwala po ba kayo sa ganon? Kapag tayo po ay walang kasalanan o walang tinatago, tayo po ay nagiging malaya. Amen? Pansinin niyo po yung mga nangungutang sa inyo na ayaw magbayad.
Sino po dito ang mga inutangan na hindi po binayaran at parang wala na talagang plano yung umutang sa inyo na bayaran pa, patubato sa langit yung mga tatamaan ay pangit. Sino po dito yung mga inutangan na? Alam niyo po, okay lang po umutang basta responsable kayo at meron kayong willingness to pay the person that you have borrowed from. Amen. Maliwanag po yun. Pero kung wala ka talagang plano na bayaran siya, ano yung nagiging epekto kapag nakikita kayo sa mall? Or sa grocery? Tapos, yan yung pinagkautangan mo kasi hindi ko yung bawalan. Akin yung pera niya. Ano yung nararamdaman? Hindi ba tayo ay nagtatago? Tayo ay nahihiya? Question, paano kapag nabayaran mo na siya? Magtatago ka pa ba sa kanya? Hindi na, kasi wala ka namang utang sa kanya, wala ka namang kasalanan na sa kanya. Amen. Nakita niyo po yung correlation ng ganung pakiramdam. Again, gusto kong malaman sino po dito yung mga inutangan na hindi binabayaran. Mukhang baliktad. Sino dito ang mga umutang na walang balang magbayad? Mukhang mas marami po dito ganung members na utang ng utang pero hindi naman nagbabayad. Meron po ba dito? Kasi meron mga ganun nung before pandemic pa, parang uutang. Alam niyo po, ang sabi nila, pag may mga ganun tao daw, kasi lalo na kung nakikita nyo na wala na silang capacity to pay, instead na pautangin daw natin yung amount, magbigay na lang tayo ng konting amount na tulong sa kanila, na willing tayo na kahit hindi na tayo bayaran, ay okay lang sa kanila na yun. Amen! So for example, umutang siya ng 5,000. Sabihin mo, kapatid, wala akong ganyang pera. Pero meron ako dito 100, sa'yo na lang. O diba, o dinaligtas ka ng 4,900 dahil 100 yung pinigay mo. Amen? You know what the problem is? Maraming tao sa atin, ang tayo pa yung nahihiya na hindi mapautang. Na parang obligasyon pa natin na pautangin sila. Lalo na kung alam nila na may trabaho tayo, amen, nalilito po ba kayo? Kasi ako ganun din po ako na parang sabi ko, wala akong 5,000. Alam mo namang, maniniwala siya na wala akong 5,000, ako gano'n ako sa demo. Di ba? Parang it's very impossible naman na wala akong 5,000. Tapos pag hindi mo papautangin, sama-sama pa ng loob niya. Di ba? Pero alam mo talaga na wala siyang balak talaga magbayad. Kasi gano'n na siya sa ibang mga kabatchmate niyo, ginawa niya na yun. Amen. Malino po, ayun, bakit natawa kayo? Mukhang relate na rin kayo sa kwento. Pero sana huwag na kayong umutang kung wala kayong bayad magbayad. Amen. At ang advice ko nga bilang abogado, pag ganyan na utang sa inyo, kailangan sulat nyo sa papel or kailangan may screenshot kapag sa conversation. Kasi yun po ang pruweba natin para makasingil tayo eventually. Amen. Praise God. Anong unang-unang verse pa lang? Ang dami-dami ng lesson. Amen. Praise God. Verse 3 na po tayo. Tuwing nagtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita at Amalekita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Amen. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang tinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno ng mga Israelites. Can you now see the oppression, the suffering na nararamdaman ngayon ng mga Israelites na ninanakaw, kinukuha ang kanilang mga hari-arian or ang kanilang mga pananim? Amen? That's why in this part of the story, the Israelites are suffering. Nagsasuffer sila because of their sin. Amen? That's why the wisdom that we can learn from that verse is our disobedience to God leads us to suffering. Amen? Sa Tagalog, ang pagsuway natin sa Diyos ay may kapalit na kaparusahan at pagdurusa. Amen? Sa first part pa lang sinabi na sila na naman daw ay tumalikod kay Lord. Nag-disobey na naman sila. And therefore, ano pong epekto noon pag tayo ay nalalayo sa Diyos? Pag tayo ay nalalayo sa Diyos, tayo po ay napapariwara at nagiging mali-mali yung ating mga desisyon at ginagawa sa buhay. And therefore, we suffer because of our disobedience to God. Amen! Nakuha niyo po yung punta na yun. Sabihin niyo nga po, ang pagsuway
ay may kapalit na kaparusahan at pagdurusa. Kagaya nung madalas nating wisdom na God disciplines the people He loves. Amen? Dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen? And therefore, inaalaw niya na mag-suffer tayo para tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Let's continue verse 5. Basahin po natin. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang mga lupain. Sino yung mga yan na dumarating na parang ang dami? Yung mga Midianita at Amalekita na kalaban ng mga Israelita. Amen! Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi na sila ng tulong kay Yahweh. Again, nakita niyo po ba yung cycle of sin and disobedience sa kwentong ito na mamamatay yung judge, tapos babalik na naman sila sa kasalanan, tapos magsasuffer sila because of that kasalanan, and therefore iiyak na naman sila kay Lord at hihingi na naman ng tulong kay Yahweh. Ganun po ba ang madalas din na nangyayari po sa ating buhay na cycle? Amen. Ano ang wisdom natin dito? Pasahin mo nga po. God uses suffering to call His people back. Amen. Inaalaw ng Diyos ang mga pagdurusa natin upang tayo ay bumalik sa Diyos. Amen. Sa Tagalog, ginagamit, basahin natin, ng Diyos ang magpagdurusa upang tayo ay muling lumapit sa Kanya. Amen. Sino na po dito ang na-feel na parang siya po ay nagsasuffer? Or parang naghihirap, or parang hindi maganda, or bad things happen to you. Can we now see that sometimes the Lord allows that na mangyari sa buhay natin para tayo ay bumalik sa Kanya? Amen! Sabi nga po, the greater the challenges, the greater the struggle, the greater the miracle. Amen? Kung gaano kalaki ang mga problema, pagsubok, or mga suffering na pinagdadaanan nyo, na pagtatagumpayan nyo, dahil kay Lord, mas grabe ang magiging kapalit nitong blessing and miracle after ng suffering. Amen? But praise God because God uses this suffering. Sabi nga, you intend to harm me, but God intended it for my own good. Amen? Kagaya ng suffering na in-experience po ni Joseph, na siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Amen? Nag-suffer si Joseph, pero inalaw yung ni Lord for His own good. Amen? For the good of Joseph and for the good of God. Kasi nag-glorify ang Diyos, ang si Yahweh sa buhay ni Jose. Amen? Praise God. Let's continue, verse 7. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa paghihirap ng mga Midianita, sila ay pinadalhan niya na ng propeta. Ayan, kasi nga, humingi na sila ng tulong kay Yahweh. Amen? And for this part, ang pinadala ni Lord sa kanila is a prophet. Hindi pa po judge. At yung prophet po na ito ay wala pa po siyang pangalan. Okay, sila ay pinadalhan niya ng propeta. Of course, ang propeta nagsasabi ng kalooban ng Diyos. At sinabi ng propetang ito sa kanila, inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalitin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako, si Yahweh, na inyong Diyos, at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupain inyong tinirahan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Can you now see how again the Lord was reminding them of their sins and disobedience? Amen? That indeed their suffering was a consequence or was an effect of their disobedience to God. Amen? So the wisdom that we can learn from this is ito po. Basahin natin. God still reminds us of His faithfulness before correcting us. Amen? Sa Tagalog, ipinapaalala ng Diyos ang kanyang katapatan
at kabutihan bago niya tayo ituwid. Amen? Para yung awitin natin kanina na your goodness is not enough. Di ba? The goodness and faithfulness of God still prevails before niya tayo tinatama o kinokorek. Amen? Basahin nga po natin itong Tagalog. Pinapaalala ng Diyos ang kanyang katapatan at kabutihan bago niya tayo ituwid. Amen. Do you believe that? Praise God. Okay. Verse 11, dito na po papasok si Gideon. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh. Again, an angel of the Lord. This is the pre-incarnate body of Jesus Christ. Amen? Napakalinaw dahil mamaya makikita natin that this angel is not an ordinary angel but the pre-incarnate body of Jesus Christ. Yung tinatawag natin Christophany. Amen. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aaral ni Joas na bukas sa angkan ni Abiezer. Question, sino po si Joas? Kung talagang nabasa niyo na po itong chapter 6. Sino po si Joas? Hindi niyo po siya kilala. Si Joas po ang papa ni Gideon. Okay? Joas is the father of Gideon. Ayan. Si Gideon na anak ni Joas, ayun o, di ba? Next verse lang. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang bumili noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Amen. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, magiting na lalaki. But before that, we can see from this part of the story na patago po ang lugar na kung saan si Joas at si Gideon ay gumagawa ng kanilang mga pananim. Amen. In fact, sa ibang mga illustration, nandoon din sila sa ilalim ng kuweba. Bakit? Para hindi nakawin at makita ng mga Midyanita yung ginagawa nilang mga pagkain. Amen? So, ganun. Sila po ay nagtatago dahil sa kanilang mga takot at kasalanan. Ano ang sinabi nung anghel sa kanya? Kay Gideon, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. The Lord is with you, mighty warrior. Ayan, so yun po ang ating anniversary scripture. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is with you, mighty warrior. Naniniwala ka po ba na ikaw ay mighty warrior? That the Lord is with you. Amen. Subalit, dito po, makikita natin that God sees our potential even if we feel weak. Amen? Sa Tagalog, nakikita ng Diyos ang ating kakayahan kahit pakiramdam natin na tayo ay mahina. Amen? Bakit ko po yan sinasabi? Dahil po si Gideon mismo ay hindi naniniwala na siya ay mighty warrior, na siya ay malakas. In fact, makikita natin mamaya sa succeeding verses that their tribe, Manasseh, is one of the weakest tribe po ng mga Israelites. At talagang kung malakas siya, bakit siya nagtatago? Amen? In fact, sasabihin ka makapangyarihan ng Diyos, sasabihan ka niya na kaya mo, malakas ka, pero ikaw mismo nanginginig ka sa takot at nagtatago ka sa mga kalaban. Amen? But the good thing is, despite that we fear, nakikita ng Diyos yung kaya niyang gawin sa atin. Amen? Yung kaya natin gawin sa pamamagitan niya. Our potential, even if we feel weak. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, God sees your potential. Ayan, ano ba yung potential mo? Ano po yung potential ninyo? Amen. Ayan, nakikita ng Diyos ang inyong mga specific na kakayahan, yung mga ministry po ninyo, kahit sometimes we feel hindi natin kaya. Okay, verse 13. Sumagot si Gideon, mawawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Amen? Imagine, pinikwestiyon niya, kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit kami nagtatago?
Bakit kami inaalipin ng kalaban namin? Amen. Nasaan na ngayon ang mga kapapalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano iniligtas niya kami sa Ehipto. Amen? So, parang for him tuloy, parang hindi naman yata totoo. Or parang nakalimutan na ni Lord yung ginawa niyang pagligtas sa mga Israelita sa Egypt. Amen. Question. Na-witness pa ni Gideon yung power na yun ni Yahweh. Nakita niya ba yun? Yung pagtawid nila sa Red Sea, yung pagkatalo ng mga Egyptian at nanalo yung mga Israelites. Nakita niya po yun. Hindi niya po yun ma-witness. Amen. Kaya sometimes tayo, kahit sinasabi ng iba na mabuti ang Diyos kasi yung panahon namin, ganito yung ginawa niya, ikaw mismo ng bagong generation, hindi mo ma-appreciate, hindi mo maintindihan kasi sa moment ng generasyon ninyo, parang iniwan na kayo ni Lord. Amen. Praise God. Sabi nga, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Nakikita niyo pa how honest the question of Gideon sa mga verses po na ito. Gaano po ito kasincere at talagang hindi niya maunawaan yung nangyayari. Kasi kung talagang mabuti ang Diyos, bakit ganito nagsasuffer sila? Question, what can we learn from this verse? Ayan, let's read. We can honestly question God when we don't seem to understand the things happening around us. Amen. Sa Tagalog, maaari natin tanungin ng tapat ang Diyos kung hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay natin. Amen. Say for example, Lord, sabi mo mabuti ka. Bakit wala akong pambili ng bigas? Amen. Lord, sabi mo mabuti ka. Bakit wala akong pampaaral ng mga anak ko? Amen. Lord, mabuti ka. Bakit wala kami pamalengke? Bakit ganito yung mga nangyayari? Amen. Let's ask Him that. Because the more honest and sincere our questions sa Kanya, sigurado po, ipapaliwanag niya ang mga magiging kabutihan na epekto nito sa ating later on. Amen? Why? Kasi, ma-appreciate natin ang bigas nung tayo ay nagkaroon na. Bakit? Dahil na-experience natin noon na wala tayong pambili. Amen? Kaya yun ang nagiging problem sa mga bata na hindi lumaki sa hirap. Kasi they don't appreciate the simple things, the simple blessings that their family is giving them. Amen! As compared sa mga mas maunang henerasyon na nahirap na naramdaman nila ang mangutang ng pagkain nila, walang pambili, walang pang-aral. Amen! Kaya masabi ko sa inyo, kapag pinag-aaral ka ng magulang mo, you are so blessed. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Bakit? Dahil maraming bata ang gustong mag-aral na walang pangbayad ng tuition fee yung magulang nila. Amen! Imagine ikaw pinag-aaral ka, yung tuition fee mo walang may problema. Pero hindi mo siya inaayos, inaasikaso. Pero yung mga iba na gustong mag-aral, walang pampaaral. Amen! Praise God. Okay, verse 14. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ayan, ito na po yung sagot ni Yahweh sa kanya. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Grabe, imagine mo yun na nagtatago yung tribe ninyo, nagtatago yung family ninyo, tapos sabihin ni Lord, ikaw ang gagamitin ko para mag-glorify ako, para mag-glorify si God, para maligtas ang sambayaran mo. Ano yung sagot ni Gideon? Ano po yung sabi niya? Ngunit Panginoon, paano kung maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Can you see again that si Lord, nakikita niya na mighty warrior tayo, nakikita niya yung potential natin, pero sa kaisipan natin, ang nakikita natin, yung ating kahinaan. Amen. But praise God because the Lord sees yung kaya niyang gawin sa atin. Amen. Okay po ito kasi this shows yung humility. Amen. Ang mali po, yung tayo po ay masyadong nagiging prideful at inisip natin na gagamitin ako ni Lord, kaya ko ito kasi magaling ako. Kasi matalino ako. Amen.
nagiging mayabang na po tayo kung ganun po ang ating kaisipan. Amen? But for this kind of humility and personality, dito natin makikita na, oo nga no, hindi ko nga kaya. Pero dahil nagtiwala ako kay Lord, hinaya namin ni Lord. Amen! Kaya sabihin mo, sa katabi mo, God Himself calls us to do His will. Amen. Sa Tagalog, ang Diyos mismo ang nag-uutos sa iyo na gawin ang mga kalooban niya. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano yung mga pinapagawa ng Diyos sa iyo? Ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo? Magpagawa ng t-shirt para sa anniversary. Kasi napatawa sa ano yung pinapagawa ni Lord? Mag-count ka ng tithes and offering. Amen. Ano pa po yung mga specific na pinapagawa niya? Siya mismo ang nagpapagawa niyan sa iyo. Amen. Ang Diyos mismo ang nag-uutos sa iyo na gawin yan dahil ito ay para sa kanyang kalooban. Verse 16. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Amen. Kasi hindi niya talaga kaya. Pero kakayanin niya. Bakit? Dahil tutulungan siya ni Yahweh. Amen. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Grabe no? Matatalo niya daw yung napakadaming Midianites. As if isang tao lang yung kanya kalaban. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, amen. Sabihin mo ulit sa kanya, tutulungan kanya. Naniniwala po kayo dyan? Amen. Amen. Yan po yung sa Philippians, di ba? Philippians 4:14 ba yun? Yung, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Amen. Verse 17. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Ayan na naman, sinabi na nga sa kanyang harap-harapan, humingi pa po siya ng confirmation. Amen. Doon po kilala si Gideon kasi mahilig po siyang mag-ask ng confirmation. Amen. Na talagang gusto niyang masigurado na si Lord ang nagpapagawa nun. Pero kakaiba itong si Gideon kasi sinabi na nga siya mismo ng anghel. Amen. Tapos tatanungin niya pa si Lord pa talaga yung nagsasabi nun. Ayan. Kaya huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkain handog. Tapos sabi ng angel, hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Amen. For this verse, sinabi na si Yahweh na yung angel. Amen. Ang point po dito, a genuine encounter with the Lord leads us to worship and obedience. Amen. Sa Tagalog, basahin po natin, ang tunay na pagkikilala sa Diyos ay nagbubunga ng pagsamba at pagsunod. Amen? Once we personally encounter the Lord, kagaya ng personal encounter ni Gideon kay Yahweh, kay God, tayo po ay nagkakaroon ng action na sumamba at sumunod sa Kanya. Amen? Na-experience nyo po ba yun? Kaya nga meron tayong mga seminar about encounter, gano'n, kung paano nila mas makikilala at tatanggapin ng Panginoong Jesus. Amen. Because after that, kapag talagang na-encounter mo siya, may action. You will learn to worship Him. Amen. Kaya sa susunod na part, tingnan niyo po yung gagawin ni Gideon. Umuwi na si Gideon at nagluto ng isang batang kambing. Yan po ang inaalay nila sa Diyos. Amen. Alam. At gumawa pa siya ng tinapay na walang pampaalsa. Yan din po yung nilalagay nila sa tabernacle. Amen? So makikita natin na ginagawa niya yung pagsamba na ginagawa ng mga high priest o ng mga punong pari. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayo. Inilahin niya ito sa angkel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng angkel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay, yung lamb, tapos yung bread. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay
ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Amen? Dito po makikita natin that yung fire that burns the meat and the bread ay galing sa Diyos. Amen? Nakita niyo po sa kwento natin sa Exodus kung saan nanggagaling yung fire kapag nag-o-offer ang mga Israelites through the high priest. Diba? Nakita niyo yung dalawang anak ni sino yung first high priest nila? Sino yung first high priest? Si Aaron, tama diba? Si Aaron, tapos namatay yung dalawang anak kasi nga sinindihan nila ng walang instruction ni Yahweh. Amen? Doon natin makikita sa part na hindi pala galing sa tao yung apoy na magpo-consume ng offering, kundi sa Lord mismo. At dito nakita yung ni Gideon na hindi naman siya nagsindi ng apoy, pero sa pamamagitan ng ni Yahweh ni Lord, sinunog niya. Ibig sabihin, tinanggap niya yung offering na ito dahil siya mismo ang nagpaliyam ng apoy. Amen. Nakita niyo po yung power ni Lord through that confirmation that indeed He is Yahweh and I accept your offering. Ayan. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Nawala daw po yung angel. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga talaga ni Yahweh ang nakausap niya. Kaya dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Amen. So na-confirm na po ni Gideon na si Yahweh o angel talaga ni Yahweh yung nakausap niya at hindi lang ordinaryong tao. Humingi siya ng tulong kay Yahweh. Ano ang sabi sa kanya ni Yahweh? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, huminahon ka kapatid. Kinakabaan ka ba? Kasi sabi niya po dito, hindi ka mamamatay. Ito yung naramdaman ko nung nagpapalpitate ako nung Wednesday yata, yung tinestimony ko ng midweek service na bumilis yung pulse rate ko, tapos akala ko mamamatay na ako. Sabi ni Lord, huminahon ka, hindi ka pa mamamatay. Amen, sabihin mo sa katabi mo, huminahon ka kapatid, hindi ka pa mamamatay. Amen. Grabe no, sinabi na sa kanya ni Lord na hindi siya mamamatay. Ibig sabihin, dapat hindi siya matakot kung lulusugin nila yung mga Midianita at Amalekita. Kasi nga sinabi na ni Lord mismo directly, hindi siya mamamatay. Amen! Grabe no, hindi ka mamamatay kasi gagamitin ka pa niya. Amen! Amen. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Sa English, the Lord is peace. At hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. And therefore, ang lesson natin dito is this. Pakibasa po natin. God replaces our fears and doubts with peace. Amen? Sa Tagalog, basahin natin. Pinapalitan ng Diyos ng kapanatagan ang ating mga takot at pangamba. Amen? Kaya kapag mayroon pong takot or pangamba, hindi po yan galing kay Lord. Amen? Kasi ayaw niya po na tayo ay nagpapalpitate. Amen? Ayaw niya po na tayo ay naka-high blood. Ayaw niya po na tayo ay natatakot na baka mamatay tayo sa kung ano man yung nararamdaman natin ngayon. Amen? Kasi di ba, sumakit lang yung tayo mo, ay, mabibingi na ako, mamamatay na ako. Ito na yan na yung cause ng kamatayan ko. Lord, di ba ganun tayo? Ang point po niyan, hindi po yan galing kay Lord. Bakit? Dahil ang galing po sa Kanya ay ang kapanatagan, yung peace. Amen. Kaya alam niyo po, yung pinikwento ko na nagpalpitate ako nung isang gabi, nung Wednesday, nakala ko mamamatay na ako. Yung sinabi ko na kay Lord na, sige namin kung mamamatay na ako, sige no. Okay lang, sabi ko. Doon na po ako nagkaroon ng peace, na nakatulog na po ako ng mahimbing. Amen! Praise God. Ayan. Tuloy po natin yung kwento. Talingin mo yung katabi mo, kapatid, nakakasunod ka pa ba? Amen. Okay, kasi medyo mahirap na po itong gagawin niya ng susunod. Verse 25. Kinagabihan, sinabi sa kanya ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Gideon. May instruction si Yahweh kay Gideon. Ano ang instruction ni Yahweh?
kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal, yung Diyos-Diyosan po na sinasamba nila, na ipinagawa ng iyong ama, at putulin mo ang mga ribulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng buro na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang mga ribulto ni Asherah at gawin mo panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Amen. So, pinapasira na po ni Yahweh yung ginagawa nilang mga ribulto. Amen. Because one of the reasons kaya nagsasuffer po sila is because they do not anymore worship Yahweh. Hindi na si Yahweh yung sinasamba nila, kundi yung mga Diyos na ng mga Midianita at Amalekita na si Baal at Asherah. Papasira na yun sa kanya. Amen. So what's the lesson that we can learn from this part? Basahin natin, obedience to God may require breaking family traditions. Amen. Naniniwala po kayo na ang pagsunod sa Diyos, sometimes kailangan nating sirain yung mga maling tradisyon ng pamilya. Amen. Sa Tagalog, basahin natin, ang pagsunod sa Diyos ay maaaring may kaakibat na pagsira sa mga maling kaugalian ng pamilya. Amen. Say for example, this doesn't really talk only about ribulto, okay? Sabi po dito kaugalian. Kasi pwedeng ito po yung mga kaugalian ng pamilya ninyo na mahilig kayong magmadyong o magtong-its or magsugal. Amen. Alam niyo po yung bahay po namin doon sa Rizal, yung dining area po namin, doon po nagmamadyong sila papay ko, doon po sila nagbabaraka, kasama po yung iba pong mga kamag-anak namin na talo. So talaga pasugahan po yung bahay namin doon sa Rizal. Amen. Ano ba? Ang mga maling kaugalian ng pamilya na pinaka-break ni Lord. See, for example, yung bahay nyo, laging doon kayo nagiinuman. Amen, laging doon ang session. Alam naman natin na kapag tayo ay naglalasing, nag-aaway-aaway yung mag-asawa, nasasampal bigla yung anak, kahit wala naman siyang ginagawa, nagbabago yung ugali ng tao pag tayo ay nalalasing. Amen! Ano pang mga kaugalian ang gustong i-break ni Lord? Yung mga pagmumura, amen, yung mga pagkasalita ng hindi maganda, yung mga bad words na napabanggit natin, ito po yung mga breaking family tradition na sinasabi dito. Amen. Once we personally encounter the Lord, binibreak niya yung mga maling kaugalian na yun. Amen. Bakit kayo? Alam mo, na-realize ko po ito nung one time na nagla-lunch po ako sa bahay, tapos tinitigan ko po yung sala namin. Nagla-lunch po ako mag-isa, ayaw nung anong araw po yun. Tapos, sabi ko, praise God, no, kasi itong bahay namin wala nang nagsusukan. Yung bahay namin sa punuan, wala nang inuman. Kasi noon, atento na, di ba, kung may Balikbayan, yung bahay namin sa Rizal, ay, andyan na, naka-on na yung video, okay, tapos maraming alak na yan. Tapos, talagang pupunta na yung mga, kapitbahay, yung mga kaibarkada ng papa ko, tapos, inuman na yan hanggang gabi. Kaya dyan ko nakilala yung mga singer noon, yung mga hindi namin henerasyon, pero henerasyon nila, parang si Engelbert, tama ba? Kuya Ray, yung kumanta ng mic. Tapos si Kuya Ray. Kasi, ang pagsunod sa Diyos ay kailangan meron tayong mga sisiraing maling kaugalian o tradisyon sa ating pamilya. Amen! If that family is abusing their children, or yung pamilya na yan ay naglolo ko yung tatay, naglolo ko yung nanay, dapat hindi na natin yung gagawin sa sariling pamilya natin. Amen! Eh, parang mahina, mukhang gagawin pa rin natin. Amen! Praise God. Mukhang pinag-iisipan nyo pa. Pero, kayo, pagpatuloy po natin, verse 27. Kaya't sinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Sinira po nila yung mga idol. Gabi na nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kasi of course, pag umagal na ito gagawin, possible na patayin siya dahil sa kanyang gagawing pagsira sa mga Diyos-Diyosang ito na sinasamba nila. Amen! Verse 28, kinabukasan ng madaling araw,
nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang mga ribulto ni Asherah na ipinanggatong pa yung pinanggatong pa sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagawa nito? Nagsiyasat sila, nalaman nilang sino? Si Gideon, na anak ni Joas, ang may kagagawan niyon. Kaya sinabi ng mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Grabe na ano sabi sa kanya ni Lord kanina? Hindi ka mamamatay, pero papatayin na siya ng mga kapitbahay niya. Amen! Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol niya ang ribulto ni Asherah sa tabi ng altar. Parang sasabihin ko, Lord, bakit ito? Akala mo hindi ako mamamatay. Bakit papatayin ako ng mga kapitbahay ko? Parang conflicting yung mga sinasabi ni Lord. And the wisdom is this, basahin po natin. Courage is not the absence of fear, but doing the right thing in the eyes of God, despite our fears. Amen. Sa Tagalog, basahin po natin. Ang tapang ay ang paggawa ng tama sa mata ng Diyos kahit na tayo ay may takot. Amen. Kung ito po ay tama sa mata ng Diyos, gaya ng instruction kay Gideon, kung gagawin po natin ito despite our fear, that is courage. Amen. Amen. Let's continue. 31. Sumagot si Joas. Sino ulit si Joas? Tatay ni Gideon. Sabi ni Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mong makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya ay talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba kanyang altar ang giniba? Nakita niyo po, parang si Yahweh, kung talagang para kay Yahweh yung pagsira ng mga idols na yun, babawi si Yahweh, paparusahan niya yung mga gumawa noon. Amen. At ganun ang sinasabi ni Joas sa kanila na kung sino man ang gumawa nito kay Baal at Asher, surely lalaban siya at ipaglalaban niya sarili niya kung Diyos siya talaga. Amen. In others, parang na-wake up call na rin itong si Joas, kahit sila yung gumawa nun. Mula noon, si Gideon ay tinaguri ang Jerubbaal. Jerubbaal ang ibig sabihin, let Baal defend himself. Ibig sabihin, or hayaan na ninyong ipagtanggol ni Yahweh ni Baal ang kanyang sarili. Ayan. Hindi ba't sa kanya naman ang mga altar na giniba? Ayan. So, ang mga Midianita, Amalekita, iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. So, ganyan po karami ang kalaban po nila. At ready na po silang ulit na salakayin ang mga Israelites. And this is our scripture reading. Lumugog na kay Gideon ang spirito ni Yahweh, kaya hinipan niya ang trompeta bilang kudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiser. So, he blew up the trumpet to call the men. Ayan, nalalaban po sa mga Midianites. Nagpadala siya ng mga suko sa buong nasasakupan ng mga lipi nila Manases, Asher, Zebulun at Naphtali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpa siya namang sumama ang mga ito kay Gideon. And therefore, dito na po sumama ang mga tauhan ng mga Israelita kay Gideon para pangunahan ang laban nila sa mga Israelites. Amen. And next Sunday, we'll learn yung trial po nila, yung laban nila. But for now, we can see from that verse that, basahin po natin, God will fill us with His Spirit if we have the will to be used by Him. Sa Tagalog, pupuspusan tayo ng Espiritu ng Diyos kung nanaisin nating magpagamit sa Diyos or sa Kanya. Amen. Kaya yung video kanina, if you want to be Spirit-filled, amen, you will surely be Spirit-filled if you will allow yourself to be used by God. Amen. Hindi po imposible
na mapuspusan po tayo ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos, kung ang ipinapakuha po ng Diyos ay para sa Kanya. Amen! And sa last part na po tayo, 36, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamo, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Tignan nyo, nagdadaot na naman siya kung siya talaga ba yung gagamitin na leader after niyang mapatawag na yung mga kalalakihan. At ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at ang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Ibig sabihin, yung lupa o yung palibot ay tuyo, pero ang napasalang ay yung tinatawag nilang yung tela o yung cloth. Amen. So, we can say from this verse that it's okay to seek God's confirmation, especially when we are facing big missions for God. Amen? Tunay po yun, biblical, na maaari tayong humingi ng kumpirmasyon kung may malaking ipinapakuha sa atin ng Diyos. Pero, kung si Lord naman na ang malinaw na nagsasabi na gawin natin ito, parang kay Gideon na face-to-face sinabi na sa kanya ni Lord, bakit kaya ang kulit-kulit niya? No, ganun po ba tayo na, Lord, kung will ko ito, sige nga, ganito, ganyan. Meron tayong mga confirmation, tama? And in fact, doon sa pag-aaral natin ng 5 C's in knowing God's will, alam niyo pa yung 5C? Di ba mayroong C doon? Yung confirmation. Amen. Na maaaring i-confirm ng ibang tao o ng mga ganito yung kalooban ni Lord na pinapagawa niya sa atin. And last verse, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mapasa ng hamog ang lupa sa paligid. So baliktad naman. Sabi niya, Lord, sige, kung talagang galing sa iyo ang instruction na maging leader ako ng Israelites, this time baliktad naman. Dapat basa yung paligid, pero itong lana o tela na ito dapat tuyo siya. Kasi kanina baliktad, diba? So binaliktad niya yung confirmation. Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo nga yung lana, ngunit basta naman yung palibot nito o paligid nito. Amen. At dyan talaga kinonfirm sa kanya na siya at walang kaduda-duda ang isinusugo ng Diyos. Amen. And the lesson that we can learn from that last verse is that God is patient with our doubts. Amen. Sa Tagalog, mapagpasensya ang Diyos sa ating mga pag-aalinlangan. Amen! At dyan po nagtatapos ang ating kwento. To God be the glory. Palapakan natin si Lord. However, may panonoodin po tayong video clip para mas ma-appreciate po natin ang kwento po ito ni Gideon. So let's watch this video clip. Lines up po tayo. Praise God. The call of Gideon, chapter 6. After 40 peaceful years, the Israelites did what offended God again, which is to worship the false gods of the Canaanites. As a consequence, they fell under the oppression and domain of the Midianites for 7 years. The Israelites were having such a hard time that they had to run towards a mountain seeking refuge. There, they lived hiding in caves and in fortified spaces. Each time the Israelites tried to grow the fields, the Midianites, along with the Amalekites and other peoples of the east, went, plundered, and destroyed all of their crops, leaving them with nothing to eat. They also killed their livestock, their sheep, oxen, bulls, and donkeys. As a result, the Israelites were completely deprived from animals and resources.
These Midianites, together with their Amalekite allies and other peoples of the east, were camping near the Israelites with the intention of harming them. Both them and their camels were too many, so much that they looked like a locust infestation. The misery of the Israelites was such because of the Midianites that they cried out to God asking for help. God heard his people, and seeing their suffering, sent them a prophet who told them, "I bring a message from God to you. The Lord says, I took you out from Egypt, land of slavery, and freed you of its power. I also freed you from the power of all your oppressors to give your land back to you. I told them, I am the Lord your God. Do not worship false gods, the ones the Amorites worship, in which land you live. But you decided not to obey. You chose to worship false gods. You chose not to obey." And that way, the Israelites sadly had to face the consequences of having made the wrong choice. But God, for his mercy, had a plan to free them. In a place called Ophrah, the angel of the Lord showed up and sat under a tree, which belonged to Joash of the tribe of Manasseh. Joash's son, his name was Gideon. He was cleaning the wheat in place and hid it to protect it from the Midianites. When the angel of the Lord presented himself before Gideon, he told him, "The Lord is with you, brave warrior." "What do you mean the Lord is with me? How could you say that?" Gideon answered. "Don't you see how we're living? Don't you know that we have to live hiding from the Midianites? If the Lord is with me, then why is all of this happening to us? Where are those stories our parents used to tell us about when they said, God took us out of Egypt, God freed his people? The truth is that God has abandoned us and has handed us to the Midianites." The Lord faced Gideon and told him, "You, with the bravery and strength you hold, will save Israel from the power of Midian." "Me? But Lord, how will I save Israel? My troop is the weakest from the Manasseh tribe, and I'm the smartest of my family." The Lord answered, "You will defeat the Midianites as if they were just a single man, because I will be by your side." "Okay. If you will be with me, then I need proof that it is you who I'm talking to," Gideon answered. "I will bring my offering, and I will put it before you, but I need to prepare it. So please, don't leave until I come back." "I will wait for you here," the Lord said. Gideon rushed to prepare the pig and used flour to make unleavened bread. Once he had everything ready, he took the unleavened bread, placed the meat in a basket, and the meat stock in a pot. And he took it where the angel was. God's angel told him to place the meat and the unleavened bread on a rock that was there, and then to spill the meat stock on it. So he did. So, with the tip of the stick he was carrying, the Lord's angel touched the meat and the unleavened bread. And suddenly fire came out of the rock, which consumed the meat and all of the bread there. Then the angel of the Lord disappeared from his sight. When Gideon realized it was the Lord, he exclaimed, "Oh my! I have seen the angel of the Lord face to face!" But the Lord told him, "Do not fear, you won't die, be in peace." At that moment, Gideon built there an altar for God and called it Jehovah Shalom, which means the Lord is peace.
That same night, God told him, "Take a bull from your father's herd. Pick the second one, the one who is 7 years old. Your task will be to tear down the altar your father dedicated to Baal, as the wooden post of the Asherah image which is next to him. Then, using Asherah wood, you will offer the bull that you took as a holocaust." Gideon heard every instruction coming from God. That way, he did as the Lord had told him. But he did it at night, since he was afraid of his family and the men of the city. There, with 10 of his servants, they destroyed the altar devoted to Baal. And Asherah made it little bits, turned it into wood, and with it offered God a holocaust with the bull of his father. The morning after, when they realized, This can't be true. What's happened here? "What have you done with Baal?" Oh, what? What? Ball. Oh, right now. Who dared to do this? Everyone asked themselves angrily. And after a research, they arrived at the conclusion that it had been Gideon, the son of Joash. Angry, the men of the city demanded Joash. Where's your son, Gideon? He has to die. Look what he has done. He destroyed the altar of Baal and the image of Asherah. Joash, in a very smart way, answered them. "Won't you defend Baal?" Well, no. Isn't Baal God to defend himself on his own? Yes. Then anyone who defends Baal must die before dawn. What? Oh, no. If Baal is really a god, he should defend himself from the one who has destroyed his altar. Isn't that true? Well, yes. Now then, let Baal be the one who defends himself. Well, yes. Then, since that moment, Gideon was called Jerubbaal, which means, let Baal defend against him, because he has destroyed his altar. All the Midianites, Amalekites, and other people of the east allied and camped in the Jezreel Valley. Then Gideon, filled with the Lord's Spirit, blew the trumpet and called his clan Abiezer for them to follow him, and sent messages to the entire tribe of Manasseh, Asher, Zebulun, and Naphtali, so they would also join him. Gideon needed to have the safety that God had chosen them. So he told God, "Lord, if you would free the people through me, I need, please, a sign for me to know that and for me to be sure you have chosen me. Look at this wool fleece I have here. Well, I will leave it here during the night. And if you make all the dew of the night remain on the fleece, and the floor remains dry, then I will know you will save Israel, and that you have chosen me, as you have told me." And that was what happened. And the next day, Gideon woke up early, saw the floor completely dry, touched the fleece, and felt its wetness. So he squeezed it to remove the water out of it, and with it he filled a cup of water. Thus, Gideon knew he was the chosen one, but he wasn't completely sure yet, and told God, "Oh God, don't be mad at me. Look, this is the last one. Let me do one more test with the fleece. This time, let only the fleece dry, and that the entire ground is covered with dew, so I will have no doubt you have chosen me." So God did it that night.
The next day, Gideon realized that everything was damp and wet from the nocturnal dew. And when he touched the fleece that was on the wet floor, he realized it was completely dry. Wow. And just like that, Gideon knew he was the chosen, and through him, God will free Israel from the Midianites. There's no more excuses. Praise God. Ayan po, I hope na mas ma-appreciate at mas naiintindihan po natin yung kwento ni Gideon. Amen. Simula pa lang po yan, marami pa pong mangyayari na ikikwento sa mga susunod na Sunday about the life of Gideon. Amen. So question, ano ang natutunan mo sa kwento out of those so many lessons that we have learned, that I've luscious string, alin po yung tumatak sa inyo? Tuloy nyo ngayon katabi mo, ano yung pinaka-tumatak sa iyo kapatid? Huwag umutang. Pinaka-tumatak sa babayad ng utang, siguro yun ang tumatak sa inyo. Ayan. Okay, sa akin ito po, nabanggit ko itong lahat. And number one, God sees our potential even if we feel weak and undeserving. Amen. Second, obedience to God will require breaking family traditions. Third, courage is not the absence of fear, but doing what's right in the eyes of God despite our fears. Amen. Fourth, God is patient with our doubts. Amen. And finally, it's okay to ask God and seek confirmation when facing a big mission for the Lord. Amen. Tignan nyo, ang dami-dami kong sinabi kanina, ito lang yung hinighlight ko ngayon. So, praise God kasi na-highlight ko na yung iba pang mga lesson kanina. Amen. Sa inyo, ano po ang tumatak talaga sa siguro yung tutulungan ka ni Lord, because may silang siya. Tutulungan ka ni Lord, sasamahan ka niya, something like that. Amen. Ayan, so last question, where is Jesus in the story? I think malinaw na po sa lahat na si Angel of the Lord or Anghel ni Yahweh ang pre-incarnate body of Jesus Christ. Ang tinatawag nating Christophany. Amen! Praise God. To God be the glory. Ayan, palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.